let's take a deep dive sa naging epekto ng gulo at tensyon sa Senado. Alam nyo bang halos 700 million pesos na pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? At hindi lang po yon ang nasayang, pati boto ninyo dito kay Alan Peter Cayetano. Sa social media post ni Senator Panfilo Lacson, nakasaad na milyon-milyong piso ang nasayang na pondo sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Alan Peter. Kabilang na ang pamamaril at pagtakas ng puganteng si Senador Ronaldo de la Rosa na nagkandara pa. Tama ka dyan, attorney. Pero sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano, sinabi nitong normal lang ang paggastos ng Senado ng 25 million pesos kada araw. Wow, nakakaya naman sa mga ordinaryong Pilipino. Pero ang tanong kasi ng bayan, may mga naipasabang panukalang batas sa ilalim ng termino ni Cayetano bilang Senate President. Oo nga, no? Ilang 10K kaya yung 700 million? No? Sana pala napaimahagi na lang, no? Pero sa wakas, nung Lunes, napalitan na ni Senador Sherwin Gatchalian si Senator Cayetano bilang Senate President matapos magkaroon ng 13 boto ng dumalo sa special session, yung binabanggit natin last week na si Senator Joel Villanueva, na utang na loob natin na pumasok, no? Iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flicks at balik trabaho na ang Senado. Sa inyong palagay, magiging maayos na ba ang trabaho ng Senado sa ilalim ni Senator Gatchalian? Lahat ng yan tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Senate Budget Edition. Yeah. Diba? 700 million? Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Oh, sinong gustong mauna? Diba, at least maganda, no? Na-educate tayo kung magkano ba yung ginagastos ng Senado. 25 million pesos. 25 million pesos a Pero day. partida sinidie pa yan, di ba? Malaking bahagi pa Malaki yan. pa yan. Sinidie. Oo. So imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos ng Senado para lang mag-elect tayo ng mga mangmang, mag-elect tayo ng mga sinungaling, Okay. mag-elect tayo ng mga bastos at walang bodo, mag-elect tayo ng mga walang alam, mag-elect tayo ng mga tamad. Imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos natin bilang taong bayan at inaaksaya natin. Eh, yung kapal na mukha nitong si Alan Peter Cayetano, ang una niya pang sasabihin talaga, normal yan. Magaling naman kayo mag-addition, mathematic division, di ba? Tapos nagdadaldal. Anong sabi? Dahil na naman to si Alan Peter na, pinulitika, ganyan-ganyan. Ang haba nawawalan ako ng patience, nag-zone out ako, lalo na kung nagko-quote-quote na yan ng Jesus Christ, Bible. No? Nag-zone out ako kasi ayoko makarinig na isang napakalaking ipokrito para mag-pontificate at as if ako yung tuturuan ng moralidad. Diba? So, automatic siguro nagiging defense mechanism ng aking utak, mag-zone out, lalo na kung Self-preservation. Self-preservation, lalong-lalo na kung nag-Jesus Christ, di ba? Ang hirap kasi, pagpakinggan yung demonyo, habang nag-Jesus Christ, di ba? Totoo naman yung demonyo kasi, ang hirap mong pakinggan yung sa konsensya mo, kasi kahit na mag-quote yun na mag-quote, dapat, ang gawin mo, sarahan mo yung utak mo. Pero let's go back to the point, no? Ang tanong nga dito kay Alan Peter Cayetano, may naipasa ka bang batas? Nakapagpahiring ka ba na hindi peke? May mga magaganda ka pang ginawa nung mga panahon na yan? Wala. Nag-Facebook, hindi umattend. In fact, mas marami ka pa nga yatang session na hindi inattendan no Senate President ka kaysa inattendan mo eh. In fact, tandaan mo Alan Peter kahit na hindi ka ang Senate President, ikaw ang pinakamalaking absenteeism ang meron ka sa Senado pag regular sessions. Pumapasok ka lang pag politikahan na. Di ba? Napakalinaw niyan. So, 25 million pesos a day, 700 million pesos ang sinubsidize ng taxpayers' money para magbaril-barilan kayo dyan, magkandara pa ka, mag-Facebook Live ka, hindi ka umattend ng 3 sesyon, mag-pretend ka na Senate President, no? Until such time na embarrassing, kinailangan mo nang umalis kuno sa posisyon mo. Di naman siya umalis, di ba? Pinalaya siya, sinibak siya sa pwesto, Huwag natin bigyan ng pagkataon na bigyan ng moral high ground si Senator Cayetano na vinacate niya ang Office of the Senate President. Sinibak ka ng dati mong mga kakampi. So, oo nga. Sinibak ka muna, di ba? Ibig sabihin, nung nagkaroon sila ng quorum, tinanggal ka muna sa posisyon mo. At dapat lamang, di ba? Dapat lamang, hustisya yun doon sa mga
Pokemon cards collector. Na dapat sibaking ka talaga sa posisyon mo, pati sa sa pagiging senador, di ba? Hindi yung hoard ka ng hoard ng Pokemon cards diyan. But sana kung nag-hoard na lang siya ng Pokemon cards, di sana hindi apektado yung pagbabalangkas ng batas. Wala naman ako kilalang Pokemon hoarder na naka-apekto na hindi nakapag-promote ng general eh. Tama. Kasi Arnold Peter Cayetano lang gumawa ng ganyang damage sa ating republika. Tama. So salamat naman at naka-move on na tayo dyan. Pero gusto ko lang sabihin, yung 700 million, ilang classroom na sana ang napatayo nun kung pinag-uusapan natin para sa mga kabataan. Magkano ba isang classroom? Around 500,000? Well, depende kung sino- 300,000 pag Agad Buhay Foundation na nagtayo. Oh, depende Pag kung sino gobyerno, magpapagawa. Paano si 1,000,000? Regardless, kung gobyerno yan, 700 na Oo, classroom. so may pag-aaral na parang 800,000 pesos ang pinakamurang na buo ng isang NGO na Angat Buhay kasama ang kanilang 800,000 ba? Sa alam ko nasa 800,000 but Ang rinig ko nga yung isa 300,000 na sinabi ni ni Bam Aquino. Pero sabi mo mga 1,000,000, 700 na classrooms. Lalong-lalong kailangan na lalo na lumindol sa Mindanao. Tama. Oo. Tapos sinubsidize lang para sa pagtatatalak nitong ni Alan Peter Cayetano sa Facebook. 'Di ba? Ginamit para hindi sila magpapapasok. At syempre ibalik natin doon sa pinakamalaking pabigat sa kaban ng taong bayan na si Bato de la Rosa na 7 taon ngang hindi nagpapapasok. Pumasok Diba? naman, nag-reset kaya yung counter niya. Pumasok siya eh. Oo, pumasok. Di ba, hindi nagpapapasok, pero pinapasweldo. Pumasok lang para magtatatakbo at magbabaril-barilan. Ano ba yung mga sakit talaga ng mga ulo itong mga ito na sayang ang pera ng taong bayan sa inyo? Umayos kayo! Ay, gusto ko lang bigyan ng perspective din yung mga listeners natin sa radyo at yung 1.2K viewers natin sa YouTube. Hindi pa kasama yung Facebook dyan. Ay, TV. So, marami-rami po tayong viewers. At radyo. At radyo, yes. So, gusto ko lang bigyan ng perspective kasi baka marinig ng mga tao, uy, 25 million per day. Ano ba ibig sabihin ng sweldo lang ba yun ng mga senador o ano ba yan, allocables ba yun? Nakikita po natin dito na sinasayang din po nila yung oras tsaka effort ng mga trabahador, yung mga empleyado sa Senado. Kasi 25 million yan, it composes of sweldo po daily ng mga senador, broken down, yung monthly sweldo nila broken down into daily allocations, sweldo yan ng mga empleyado, sweldo yan ng mga in-outsource na lang from third-party employers. At yan po yung ginagastos nila sa mga liaison activities nila, yung pag-communicate nila sa House of Representatives at yung iba pa po nilang mga local community groundwork. So nakita natin dito yung 25 million na yun, instead of may nakikita tayong product, may byproduct po yung pera na yun, wala po tayo nakitang anything na productive na ginagastos na napagagastosan po doon. And at the same time, I think lalo tong makakasakit sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nagtatrabaho kasi yan po yung tax nyo. Yan po yung at the end of the day, feeling mo, 30,000 yung sweldo mo, mababawasan ng tax, magkano na lang take home pay mo sa pamilya mo, i-breakdown yan sa everyday expenses nyo. Tapos makikita nyo, yung kumuha ng tax mo, yung kumubra ng tax mo, nag-Facebook live lang, hindi nagtatrabaho. Tama. Walang batas na naipapasa. And at Kahit the same isa. time, walang kahit Anong isa. Senate President si Alan Peter Cayetano, Opo. wala ni isa. Uy, congratulations! Most prolific at most productive Senate President. Marami pang Facebook Live kesa nagawang trabaho. Totoo. At doon ako natuwa sa sinabi ni Attorney, pag nag-zone out siya, pag naririnig niya yung mga press con, tsaka Facebook Live ni Alan Peter Cayetano. Kasi ang tawag po doon, discernment. Alam na ng utak ni Attorney Dino na wala siyang mapapala sa mga sinasabi nun. So, sana marami ring mga kapwa Pilipino natin na ma-activate ang discernment, Yes. na nakikita natin kung sino po ba ang tunay na pinaglilingkuran tayo, kung sino po ba yung talagang deserving ng boto natin, at kung sino ba ang mga nagsayang ng tiwala natin at mga taong hindi na dapat natin iboboto sa next re-election po nila. Tama, tama. Oo. And thank you, Cheska, for reminding us what it means, di ba, to be working in the Senate. Dadagdagan ko yun kasi ano ba dapat ang nangyayari sa isang araw sa Senado? Definitely hindi ito barilan. Definitely hindi ito habulan. Hindi ito series ng Facebook Live ng iba-ibang talking heads. Sa isang araw, may multiple committee hearings na mangyayari. Sa mga committee hearings na to, may mga batas na dinideliberate, may mga investigasyon, may mga ordinaryong mamamayan katulad ng mga magsasaka na dapat nakipag-meeting kay Senador Kiko tungkol sa kalagayan ng pagsasaka sa panahon ng krisis sa enerhiya
at petrolyo. Tapos dito, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga senador, ordinaryong mamamayan, hahanap tayo ng solusyon sa iba't ibang challenges na kinaharap ng taong bayan. Committee level pa lang yon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung floor deliberations, di ba? Sa floor deliberations, burning issues ng Pilipinas, whether that's your privilege speech, whether ito yung mga pending na mga batas na dapat dinidebate sa level ng prinsipyo at sa level ng amendments, na ngayon nakikita natin ikinakram para maipasa ang ilang mga batas dahil lang hindi ito nagawa nung mga panahon na dapat nagtatrabaho yung Senado. So ito yung mga bagay na iniwasan ni Senate President noon, Alan Peter Cayetano, na gawin, at imbis na mag-sorry, imbes na i-take yung accountability sa kanyang pagkakamali, ginastify pa niya na, gano'n naman talaga. Gumagastos naman talaga ng 25 million per day. Ang question nga, sir, ay accountability. Leadership stops, the accountability stops at your doorstep and you refuse to acknowledge that accountability. At higit sa lahat, nagpalusot, nagpa-Pokemon, nagpa-Jesus is Lord, ka sa Facebook Live. At hindi lang yon. Parang sa akin, ang batayan ba ng successful na pagiging Senate President ay ilang views natin sa Facebook Live? At hindi Marami na naman ilang doon trolls. tao. Tingin-tingin mo ako, Alan Peter. Diba? So para sa akin, at higit sa lahat, ito, yung 25 million na lang, pag ibigay mo yan sa isang small org, kami, kakatas lang namin ng big event. So sa amin, malaking bagay na yung 150,000 pesos para makapaglabas ng isang malawak na workshop na iba't ibang tao ang kasama. Yung 25 million pesos per day, sa isang maliit na org, kapag 150,000 pesos ang ginastos mo, susuyurin ng bawat donor mo saan Tama. napunta ang pera. Dito sa Senado, yung 25 million pesos na yan, it's very good initiative now na sinusuyod ng taong bayan. So, saan napunta yung pera na 25 million na yan? Kasi pag nasayang yan, dapat may nananagot. At so far, hindi ko pa nakikitang managot si Alan Peter Cayetano. Ang tawag ko na nga dyan kay Alan Peter, Alan Aksaya. Ito si Alan Aksaya. May Inday Lustay. May Inday Lustay Meron tayong Alan Aksaya. Pag talagang nabubuo na yung DDS verse ng mga kontrabida ng lipunan ng Pilipinas, no? Pero baka dagdagan na naman ng bagong nickname.